Sa mundo ngayon, bihira na ang katahimikan. Maraming kabataan ang lumalaki na napapaligiran ng tuloy-tuloy na mga ingay, mga update sa social media, walang katapusang mga opinyon, mabilis na mga reaksyon, at ang pressure na laging may kailangang sabihin. Parang lahat ay nag-uunahan para makakuha ng atensyon. Gusto ng lahat na makita, marinig at ma-validate. Pero sa gitna ng lahat ng ingay na yon, may kakaibang nangyayari kapag ang isang kabataan ay nakatagpo ng isang tahimik na introvert. Napapansin nila ito, yung taong hindi nagmamadaling magsalita, yung taong mas nagmamasid kaysa nagpapakitang gilas, yung taong tila kalmado kahit ang lahat sa paligid ay abala sa pagre-react. Para sa maraming tao, lalo na sa mga kabataan na patuloy pang hinahanap ang kanilang identity at nakakaranas ng emotional pressure, ang ganitong uri ng tahimik na presensya ay maaaring maging powerful para sa kanila. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nanghihingi ng atensyon, pero sa kung anong paraan, nahihila pa rin ito ang mga tao papalapit. Yung mukhang simpleng katahimikan sa ibabaw ay kadalasang may dalang mas malalim na mga psychological signals. Mga senyales ng pagpipigil sa sarili, pagiging independent, emosyonal na katatagan at tahimik na kumpiyansa. At para sa mga kabataang sanay sa malalakas na personalidad at walang tigil na ingay ng digital na mundo, ang ganitong uri ng enerhiya ay nagiging bihira. Minsan pa nga parang magnet ito na humihila sa kanila. Kaya sa video na to, tatalakayin natin ang 5 psikolohikal na dahilan kung bakit maraming kabataan ang likas na naaakit sa stoic na katahimikan ng isang introvert. Hindi dahil sinusubukan ng introvert na makakuha ng atensyon, kundi dahil ang kanilang tahimik na presensya ay nagpapahayag ng isang bagay na mas malalim, mga bagay na kadalasan ay hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Number 1. Ang tahimik na kumpiyansa ay bihira sa isang maingay na mundo. Maraming kabataan ang lumaki sa isang kapaligiran kung saan ang pagiging maingay ay kadalasang katumbas ng pagiging napapansin. Hinihikayat ng social media ang tuloy-tuloy na pagpo-post. Ang mga pag-uusap ay puno ng mga mabilis na opinyon. Madalas ding napapansin at napupuri ang mga taong unang nagsasalita kaysa sa mga taong nag-iisip muna ng mabuti. Sa ganitong kultura, ang katahimikan ay madaling mapagkamalang kahinaan. Pero kapag nakatagpo ang mga kabataan ng isang introvert na tahimik ngunit komportable sa sarili niya, ibang mensahe ang naipapadala nito. Hindi ito mukhang insecurity, mukha itong tahimik na kumpiyansa. Ang mga introvert ay kadalasang hindi nakakaramdam ng pangangailangang patunayan ang sarili sa lahat ng oras. Hindi sila nagmamadaling mangibabaw sa mga pag-uusap. Hindi rin sila nakikipagkompetensya para sa atensyon sa bawat social moments. Sa halip, nananatili silang kalmado. Nagsasalita lang sila kapag may makabuluhan silang sasabihin. At kapag nagsalita sila, mas may bigat ang kanilang mga salita dahil hindi sila palaging nagsasalita. Para sa mga kabataang nagmamasid, kapansin-pansin ang ganitong asal. Ipinapakita nito na ang taong iyon ay hindi sinusubukang magpahanga ng kahit sino. Komportable lamang siyang maging kung sino siya. Sa mundong maraming tao ang nakakaramdam ng pressure na laging magpakitang gilas sa mga pakikisalamuha, ang ganitong kalmadong presensya ay nagiging kahanga-hanga. Kinakatawan nito ang isang uri ng lakas na hindi nangangailangan ng mga palakpakan, at ang tahimik na lakas na yon ay maaaring maging sobrang kaakit-akit. Number 2. Ang stoic na katahimikan ay senyales ng emotional control. Ang henerasyon ngayon ay halos araw-araw exposed sa matitinding emosyonal na mga reaksyon. Sa internet, ang mga argumento ay sumasabog sa loob lamang ng ilang segundo. Maraming tao ang lantarang ibinabahagi ang kanilang galit, lungkot at mga frustrations nang walang pag-aatubili. At kadalasan, ang social media pa ang nagbibigay ng gantimpala sa pinakadramatikong reaksyon.
Dahil sa ganitong kapaligiran, naging pangkaraniwan na ang pagiging emosyonal at padalos-dalos sa reaksyon. Ngunit ang mga introvert na may stoic na uri ng katahimikan ay kadalasang kumikilos ng iba. Sa halip na agad mag-react, humihinto muna sila. Sa halip na sumagot ng emosyonal, nagmamasid muna sila. Sa halip na palalain ang sitwasyon, madalas silang nananatiling kalmado. Ang ganitong asal ay nagiiwan ng impression ng emotional discipline. Para sa mga kabataang patuloy pang natututo kung paano kontrolin ang sarili nilang emosyon, ang ganitong uri ng composure ay halos misteryoso. Paano nagagawang manatiling kalmado ng isang tao habang ang iba ay nagre-react? Paano nagagawang manahimik ng isang tao habang may mga pagtatalo sa paligid? Madalas ang sagot ay nasa likas na ugali ng introvert na mag-reflect muna. Pinoproseso muna nila sa loob ang mga bagay bago sila maglabas ng anumang reaksyon. At ang ganitong internal na pagproseso ang nagbibigay ng impression ng emotional strength. Madalas napapansin ng mga kabataan ang pagkakaibang ito kahit hindi nila agad maipaliwanag kung bakit. Nakikita nila agad ang isang taong hindi madaling matangay ng kaguluhan. Isang taong tila matatag ang pagkakatayo at ang emosyonal na katatagan na yon ay nagiging isang bagay na tahimik nilang hinahangaan. Number 3. Ang katahimikan ay lumilikha ng psychological space. Isa sa mga madalas hindi napapansing epekto ng katahimikan ay ang espasyong nalilikha nito. Kapag ang isang tao ay tuloy-tuloy na nagsasalita, ang pag-uusap ay maaaring maging masikip. Halos wala ng puwang para makapagpahayag ang iba. Pero ang isang taong komportable sa katahimikan ay binabago ang buong dinamika ng pakikipag-usap. Ang mga introvert ay kadalasang mas nakikinig kaysa nagsasalita. Binibigyan nila ng oras ang iba na matapos ang kanilang iniisip. Hindi sila nagmamadaling sumingit o mangibabaw sa pag-uusap. Dahil dito may nabubuong isang napakahalagang bagay, ang psychological space. Ang mga kabataan, lalo na ang mga dumaraan sa pressure ng pakikisalamuha at paghahanap ng sariling pagkakakilanlan ay kadalasang nakakaramdam na kailangan nilang mag-perform sa mga social situations. Pakiramdam nila kailangan nilang sabihin ang tamang bagay, kumilos sa tamang paraan, magpasikat sa mga taong nasa paligid nila. Pero kapag kasama nila ang isang tahimik na introvert, minsan nawawala ang pressure na yon. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Hindi nito pinipilit ang sino man na makipag-agawan ng atensyon. Sa halip, ito ay nagiging parang isang kalmadong kapaligiran kung saan ang mga tao ay nakakapagsalita ng natural nang hindi natatakot na husgahan. Ironically, ang mga introvert na pinakakaunting magsalita ang kadalasang nagiging taong pinakakomportabling lapitan ng iba. Dahil ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay pakikinig. At ang tunay na pakikinig ay isang bagay na bihirang maranasan ng maraming tao. Number 4. Ang misteryo ay natural na nakaka-attract ng curiosity. Likas sa psychology ng tao ang pagiging mausisa. Na-attract tayo sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Kapag ang isang tao ay palaging nagpapaliwanag ng sarili, ibinabahagi ang bawat detalye na kanyang buhay at nagre-react sa lahat ng bagay sa publiko, nagiging predictable ang kanyang personalidad. Sa kabilang banda, ang mga introvert ay kadalasang mabagal sa pagre-reveal ng kanilang sarili. Hindi nila agad ibinubunyag ang lahat tungkol sa kung sino sila. Nagmamasid muna sila, maingat silang nakikinig at pumipili sila kung kailan lang magsasalita. Ang ganitong asal ay lumilikha ng isang kapaligiran ng misteryo at ang misteryo ay nagpapagising ng curiosity. Ang mga kabataan na lumaki sa kulturang sanay sa oversharing ay madalas na nahuhumaling sa ganitong uri ng pagpipigil. Sanay sila na halos lahat ng iniisip ay ipinopost online. Halos lahat ng emosyon ay agad ipinapakita. Kaya kapag may nakilala silang taong hindi agad ibinubunyag ang lahat tungkol sa kanyang sarili, ibang pakiramdam ang dulot nito.
Ang tahimik na introvert ay nagiging isang taong gusto nilang unawain, isang taong gusto nilang kilalanin ng mas malalim. Hindi dahil sinusubukan ng introvert na magmukhang misteryoso, ngunit dahil ang likas nilang pag-iingat sa pagbubukas ng sarili ay kusang lumilikha ng intriga. At ang curiosity ay isa sa pinakamalakas na puwersa na humihila sa mga tao papalapit sa isa't isa. At number 5, ang stoic na enerhiya ay nagbibigay ng emosyonal na kaligtasan. Maraming kabataan ngayon ang nakaranas ng mga komplikadong social environments. Ang mga pagkakaibigan ay nagiging dramatic, mabilis magbago ang dynamics ng mga grupo, at ang mga online interactions ay maaaring maging hostile nang walang babala. Dahil dito, ang emotional unpredictability ay nagiging karaniwang bahagi na ng modernong social life. Sa kabilang banda, ang mga introvert ay kadalasang may dalang mas kalmado at mas matatag na presensya. Hindi sila madaling mag-escalate ng conflict, bihira silang maghanap ng drama, at kadalasan ay iniiwasan nila ang mga hindi kailangang emosyonal na kaguluhan. Ang kanilang katahimikan ay madalas na senyales ng pasensya, hindi ng kawalan ng pakialam. Ang ganitong kalmadong asal ay lumilikha ng pakiramdam ng emotional safety. Nararamdaman ng maraming kabataan na hindi nila kailangang ipagtanggol ang sarili nila sa harap ng isang taong palaging nanguhusga o padalos-dalos mag-react. Ang introvert ay hindi humihingi ng tuloy-tuloy na atensyon. Hindi rin sila nangingialam sa personal na espasyo ng iba sa emosyonal na paraan. Sa halip, hinahayaan nilang natural na umunlad ang relasyon. At para sa mga taong pagod na sa unpredictable na personalidad ng iba, ang ganitong uri ng tahimik na katatagan ay nagiging napaka-komportable. Nagiging parang lugar ito kung saan pansamantalang nawawala ang social pressure. At ang pakiramdam ng kaligtasan na yon ay maaaring maging powerful. Sa huli, ang stoic na katahimikan ng isang introvert ay bihirang maging walang laman. Marami itong ipinapahayag kahit walang salita. Kalmado, pagpipigil sa sarili, pagiging mapanuri, katatagan, at tahimik na kumpiyansa. Sa mundong kadalasang pinaghaharian ng ingay, nagiging bihira ang mga katangiang ito. Kaya minsan ang mga kabataan ay kusang naaakit sa mga introvert kahit hindi nila agad maipaliwanag kung bakit. Ang katahimikan mismo ang nagdadala ng mensahe. Ipinapakita nito na ang isang tao ay hindi kailangang patunayan ang kanyang halaga sa bawat sandali. Sapat na ang kanyang tahimik na presensya. At kung minsan, ang tahimik na katiyakan na yon ay nagiging mas makapangyarihan kaysa sa pinakamalakas na boses sa loob ng isang silid. Dahil ang tunay na presensya ay hindi palaging nanggagaling sa kung sino ang mas maraming sinasabi. Minsan, nagmumula ito sa pag-alam kung kailan mas malakas magsalita ang katahimikan kaysa sa mga salita. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Ning Elcano. Sabi niya, dati nagtataka ako kung bakit ganito ako. Kung bakit di ko mapilit ang sarili ko na makipaghalubilo sa maraming tao. Kung bakit ang tingin ng iba sa akin ang suplada dahil sa wala akong imik at mahilig magmasid. Kung bakit mas gusto kong mag-isa. Kung bakit mas komportable ako na nasa loob lang ng bahay. Ngayon pinipilit ko ang sarili ko na maging gaya ng iba, makipaghalubilo sa karamihan para wala nang mag-isip na masama ugali ko. Pero deep inside, hindi talaga ako komportable. Maya-maya, mas pinipili ko pa ring umuwi na lang. Sabi naman ni Rebecca Ogata, "Good evening Sir AP. Related ako. Weird yung matagal ko siyang kaibigan pero pinaghinalaan ako na never kong ginawa sa taong yon. Kaya sabi ko sa sarili ko na kahit ikaw na lang ang nag-iisang kaibigan ko, hindi kita panghihinayangan. Kaya eto ako ngayon, mas pinili ko na lang na mag-isa at iwasan siya. Mas ramdam ko ang peace of mind." Thank you sa episode na to. At ayon naman kay Vanji Quaresma, ngayon alam ko na kung bakit ganun ang ugali ng iba kong kasama. Introvert pala sila.
Salamat sir sa content mo na malaking tulong para makilala pa ang mga taong nasa paligid at nakakasalamuha natin, lalo na ang pamilya. At shoutout din kila Glenn Adversario, Maligaya de los Reyes, Marie Delight Worker, Bluebee Grace, Renante Damgo, Rains Cabanero, Annalyn Granada, Gretchen Marie Kayanan, Mario Alipit, Ramlat, Lynette Bantolo, Roland Lipasana, Jola Short Video, Jocelyn Segovia, Dennis Aranzanzo, Cathy, Lone Survivor Diaz, at kay Emma Villanueva. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.